guys, dito tayo ka Chetworks ngayon. Gustahan kayo do. So ito mga tol yung ano natin, pulley, galing to kay Chet, triangle. So ito yung gamit natin, halos hindi pa naubos. Pero sira na kasi agad yung kanyang drive face. Aftermarket kasi ito mga tol. Kaya maganda na ulit yung ating idle, umabot ng 19 RPM pa nga. Sa power dito mga kanay 2, gusto ko lang na mas mabilis pa ma-reach yung top speed na gusto ko pa, pero kaya naman na itong motor natin guys. What's up mga kanay 2, long time no upload. So ito na yung pinaka latest update natin kay Cyber para sa ating MIUI 125 na 160cc touring set by Chetworks Official. So dito sa video na to magpapa-refresh tayo at magpapalit tayo ulit ng pulley ng Triangle by Chetworks Official. So papakita ko na dito guys yung magiging top speed natin ng ako lang, and the same time meron akong OBR kung paano siya manakbo. Itotono natin dito sa video na to, papakita ko rin sa inyo yung magiging last update. At bago ang lahat mga tol, pupunta muna tayo ng RL Garage para magpa-retread ng ating sigunyal, yung ating thread dun sa nut at saka dun sa spline. Ayan, para may idea kayo sa kayo magpapagawa. So watch the video mga tol, let's go! Alright mga tol, so nandito tayo ngayon sa RL Garage FI Tuning Services. So magpaparetread tayo ng sigunyal. So ito yung sigunyal natin mga tol, pakita ko sa inyo. So kung makikita nyo mga tol, yung ating spline, medyo parang hindi na siya pantay. Tapos yung thread gusto ko gawing bago para siguradong kapit na kapit yung thread natin ng nut. At the same time yung ating drive face swak na swak. Pakita ko sa inyo yung napansin ko dito sa spline ko tsaka sa drive face ko. So mga tol, pakita ko sa inyo. Pasok natin. Yan. Tapos kung mapapansin nyo dito, ang lakas ang blade. Lalo na dito sa bandang bungat kasi nandyan lang talaga sa bungat, diba? So dun pa lang sobrang lakas na ng alog niya. Pero pag sinagad mo, walang play. Pero pag dito kasi yan talaga siya nakalagay, ang lakas ang play. Tapos yung ating nut, tingnan nyo, papasok ko. Kaya tumitigas siya. Tapos hindi siya sagad na sagad. Ayan. Ganyan lang siya. Bago, okay naman yung nut ko. Bago rin to. Ayan. So papagawa natin ito mga tol. Tingnan nyo yung before and after na ito mga tol. Stay tuned lang kayo. Alright mga tol, so natapos nang i-weld tong ating sigunyal. So pakita ko lang ulit sa inyo to. Ito kanina hindi ko na naipakita sa inyo. Ito yung stock na 44D ng M3 mga tol. So ito pag pinasok mo to, swak. Pasok siya, diba? Yan. Walang alog. Kung meron man sobrang minimal na lang. Ngayon, pag ito nilagay natin, aftermarket, sobrang lakas ang alog talaga. Tapos din yan. Oh. Parang 4.5 mm na yung alog niya. Ito normal lang. Diba? Ano siya guys? Okay guys, dito tayo ka Chetworks ngayon. Si Ryan Works ang gagawa. So ayan mga tol. Ito na yung bago nilang shop. Nag-expand na sila. Tatawag ko si Yogi. Yeah! Oh, what's out south? Oh. Ito may dalawang kick silang ginagawa dito. Reset. Ano yung ating deadly. Bagong thread by RL Garage. So plus sa screen yung drive face and pulley na gagawin ni Chet para dito sa panggilid natin. Reset natin to. Stay dyan lang kayo. Total body 32 mm. Plus na ulit.
Triangle, baby. Mix. Mix, na-miss ka lang ng mga fans ko, Mix. Oo. I-miss nila ako eh. So ito mga tol yung ano natin, pulley, galing to kay Chet. Yan, Triangle. So ito yung gamit natin, halos hindi pa naubos. Speed tuner to. Pero sira na kasi agad yung kanyang drive face. Aftermarket kasi ito mga tol. So yun, kaya napagawa tayo ng signal dito dahil dito. So much better mag-stock na lang tayo, mas matibay. 44D para sa entry. Yung binigay mo? Alin? Yung isang speed tuner na Ben. Bell? Oh. Ay, lighten? Hindi pa ako nakakabili. Okay yan. Naka-lighten siya. Oh, sure. Ayaw mo ba itayong sampo? Ayan mga tol. Gusto mo pang boom, mas mahal yun. Oh. Nasa 2,000 maigit. Stahan kayo do. Kayod? Wow! Yod ka. Parang, wala pa tol. Bago pa. Okay pa siya. Refresh lang talaga siya. Piston. So, yung naging kulang kanina. Ano yung naging kulang kanina, pre? Rapid screw. Wala ang stack. So, lagyan lang namin ng ano. Pwede gray, marami. Ito mga tol, naka-remap. I-remap ulit. Okay, buo na. Labi na tayo guys. Sabihin na tayo. Hindi, seryoso pala akong pipilan. Alright mga tol, so test ride ulit tayo. Tuning by Magnanakaw. So tayo na natin na dito, sobrang ginabi na rin tayo ulit. So kaya maganda na ulit yung ating idle, umabot ng 19 RPM pa nga eh. Ito yung ating FR reading, so idle natin sa ngayon 12.1, 12.0. Normal lang ba yun pag 10? May adjustment talaga mangyayari. Iba rin kasi yung basa ng EFR pag hindi nakalapat yung gulong. Iba yung basa. Kapag pag hindi pa nakalapat yung gulong. Pero pag nakalapat na yung gulong niya, mag-iiba yan. Dahil hindi ka pwede mag-adjust ng center stand lang. Kaya talaga tinatakbo no? May load, kumbaga may load yung makina. May load yung iba. Gusto ko talaga, pinapangarap ko si Jet, takbo itong motor ko eh. Jet talaga gusto kong buti. Nakasave to dati. Ito ngayon. Yung dati, nakasave yung dati. Dito na lang i-save. Side yung gulong Jet. Oh, what's up? Palabas pa lang tayo ng shop mga tol. At totoo na ulit natin yung motor ni Papa John's. Namiss ko yung motor niya. Labas muna tayo.
750, 1.1, saka 1K 250. Ay, tama. 13 250 pala, sorry mali, hindi ko yun. Yun na lang kasi ulit ako nagtano eh. Almost 3 months, 4 months. Ganito kasi masarap talaga ito, ano. Sobrang basic, sobrang dali. Hindi na ng mga adjustment. So nawala yung breather hose. Kaya pala may sa gitsit ako naririnig, tanggal pala yung breather hose. Lakas kasi yung pressure eh. Alright guys, so top speed tayo ng hinailan dahil kasama ko si OBR at the same time. Medyo full pa kami. Puno yung GB box namin. Sobrang punong-puno yan mga tol. At meron tayong bag dito sa kabila, sa ating harap. Puno din yan ng mga gamit. Top speed tayo mga tol ha. Subukan lang natin. Ang ginawa lang natin dito is refresh lang. Maintenance lang natin si Cyber. At napalit tayo ng pulley set by Jetworks. At the same time, bago yung belt natin mga tol ha. Palit tayo ng bagong belt. Under break in pa siya, pero sa tingin ko lumapat na to. Let's go. Sabi din pala ito. Takas ng RPM.
bar! Grabe naman yun! Grabe! Ramdam ko yung bigat namin ni OBR tsaka yung gamit. Gamit na gamit yung shocks ko, front and rear. Lakas na ito, smash ba yan? Lakas din, no? Lakas, oh! Kumabol, oh! Oh! Lakas, no? Lakas! Testingin natin dun sa arangkada. Lakas na motor na to, oh! Paligo na ata. Sana sabayan sana natin. Nabol niya yung big bike, eh, no? Motor kaya yan. Mukhang kargado din, guys. Wave. Lakas ng motor niya, no? Diwan tayo. Dinuitan tayo. Ito pala yung mahabang stretch. Isa pa. Si OBR natin ay buti na lang ganun. Buti matulin tayo. Yung lubak sana bengkong yung mags natin. Hindi ko napansin. Try natin big valve to soon. Baka doon eh. Okay naman ako sa power dito mga kanayto. Okay na ako. Ano lang, gusto ko lang na mas mabilis pa ma-reach yung power na o yung top speed na gusto ko pa. Pero kaya naman na itong motor natin, guys. Ang reasons bakit parang hirap siya or para sa inyo hirap kasi guys, syempre patitar ako. At the same time malaki yung mags ko, mabigat din ako, may OBR ako, may mga gamit ako. Bulky na tong motor eh. Pero laban pa rin, di ba? Pero pag binigbal, baka sakali na makuha na yung o mas mahigitan niya yung power na inaasam-asam ko. Pero okay naman na ako tatanungin kasi malaki na rin yung naging gastos. Yung parang yung power ng wave kanina kung nakikita nyo, tulin, di ba? Ginuhinan tayo, nakatakot tayo ng 110. Yun, yung mga ganun power. Pero kung touring okay na ako dito mga tol. Pero mo, nagpa-refresh lang tayo, nagpuli lang tayo ng modified by Jetworks. O yan na, huwag pa siya ng maganda kasi naka-ECU naman na tayo eh. Pagka tinola lang ulit para kinorek lang yung iba na bumaba, tumaas ang HFR, and that's it. Mga pala mga tol, yun. So nagpalit din ako ng bell. Naka-stock bell ako pero naka-regroove by Jetworks. Pinalit ako siya ng bell kaya siguro sobrang RPM. Kailangan magbigat ng bell para mas may babato pa siguro yung power na ito. Pero wala, magbibig valve na rin tayo. So abangan yun mga tol, nagbig valve tayo. Sa mga magagaang sa akin, tsaka yung naka-stock mags lang, maliit yung mga tire, tulin na ito guys. Tingnan
lang, hindi ko lang alam kung kaya sumabay na yan sa big valve. Kasi wala pa akong nakakasabay o nakakasama na mag-ride na naka big valve eh. Lalo na yung mga Aerox, hindi ko sure kung kaya niya sumabay. Pero depende siguro, pag maganda pacing makakasabay, ka lang maiiwan. Kung gusto nyo lang ganito setup, bisita lang kayo ala Jetworks, no? Hindi kasi basta-basta magagaya yung ganitong set. Siyempre, naka-ECU na rin ako. Sa makina naman, pwede nyo gayahin, pero sa performance, hindi ko alam kung magagaya ng mekaniko nyo, o baka mas malakas pa yung magawa ng mekaniko nyo, o baka mas mahina, ganun. Bye-bye specialty ng mga mekaniko, mga ton. Pipili na lang kayo kung kanino yung gusto magpagawa. May mura, may mahal, may sobrang mahal, pero quality. Kaya napapaisip din tuloy ako ngayon kung ibibig valve ko pa ba siya. Kasi okay naman na ako dito eh. Ewan ko ba? Nilangis nga pala mga tol na ito, hindi pa nakapalitan. Pero wala pa namang 1K odo. Tayo ko. Magang tayo ngayon eh.